Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tanggap niya tayo, no? Kahit hindi tayo kalahi ni Abraham, Isaac, and Jacob, kahit na Gentiles tayo. Alam naman natin na yung lahi ni Abraham, Isaac, and Jacob, sila yung lineage ni Shem. So, anak ni Noah, si Shem. Doon galing yung lineage ni Abraham, Isaac, and Jacob, pati si David, pati si Jesus. Kaya, pag tinawag na Semites ka, ibig sabihin anak ka ni Shem. Or pag anti-Semitic ka, ibig sabihin against ka sa mga Jews or sa mga Israelites. Pag sinabi kang anti-Semitic ka, ganon. No? Alam natin yun, di ba? Pero tanggap tayo ni Almighty Father. Kahit Gentiles tayo, hindi tayo galing sa lineage ni Shem. No? Kasi kahapon nanood ako ng Passover celebration ng mga Jews. Pero yung Jew na napanood ko sa over the internet, ano sila? Christian Jews. So, ang tawag nila kay Jesus ay Yeshua. Yun yung Hebrew name ni Jesus. So, Yeshua is Redeemer or Savior. Bawal sa mga tao sa Israel or sa mga Jew na banggitin ang pangalan ni Jesus. Yun yung mga hindi Christian. Iba kasi yung Christian Jews sa Jews lang kasi ayaw ng mga Jews kay Jesus. Yung mga Christian Jews, nagpapasalamat tayo kay Almighty Father dahil dumadami na sila at naghahanap sila ng New Testament na Bible. Kasi ang Bible lang nila ay Old Testament. Dahil sa New Testament, anon si Jesus, sa pinagbabawal yon. Bawal sa batas nila na magkaroon ng isang New Testament Bible ang mga Jews. Kaya itinatago nila yon. 1% lang ng mga Jews ang Christian. So may persecution na nangyayari sa Israel sa ngayon. Pag pinapersecute nila yung mga Christian Jews. Kaya ipagpipray natin yung mga Christian sa Israel. No? At pati rin sa buong mundo dahil pinapersecute tayo ng mga tao. Kahit online, no? Mababasa mo, galit sila kay Jesus. Galit sila kay Almighty Father. Kahit hindi sila taga-Israel, galit sila. So yun, pinapersecute na yun, persecution na yun na masasabi or matatawag. Kaya magpapasalamat tayo kay Almighty Father dahil nakilala natin si Jesus. Isa tayo sa mga nagkaroon ng pagkakataon makilala si Jesus at makilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita na available sa atin ang New Testament. Dahil sa Israel mismo, bawal ang New Testament doon. Dahil si Jesus ang nandun. At bawal nilang banggitin ang pangalan ni Jesus. Ang binabanggit lang nila ay, imbis na Yeshua, na Jesus, ang binabanggit nila ay Yeshu. Ibig sabihin, wala. Ibig sabihin, nothing. Sa Hebrew yung Yeshu. Kaya, napapersecute din yung mga Christian sa Israel. So, buong mundo. Kaya lagi tayong magpe-pray, no? At magpapasalamat kay Almighty Father na available sa atin ang New Testament. So, last time binasa natin is John chapter 5, yung pinagaling ni Jesus, yung tao na invalid, no? Invalid na tao. At saka, yung sinabi dito ni Jesus sa John chapter 5, na ang ginagawa niya ay kung ano ang ginagawa ni Almighty Father. Ginagaya niya si Almighty Father. So, bali tayo bilang mga anak ni Almighty Father, nakikita natin si Jesus, na sample natin na ginagawa niya, yung ginagawa ni Almighty Father. So, gagayahin din natin si Jesus.
Hindi natutulog ang tatay natin. Lagi siya nagtatrabaho, lagi siyang nakabantay sa atin. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. At kung sino ang mag-o-honor kay Jesus, irerespeto si Jesus, sasambahin si Jesus, ganun din ang ginagawa niya kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father ang nagpadala kay Jesus Christ. At si Jesus ang magja-judge sa mga tao dahil naging tao siya. Nakasama niya ang mga tao. Alam niya ang ugali ng mga tao, kaya siya ang the best judge para sa atin na ibinigay ni Almighty Father. Ibinigay na ni Almighty Father lahat ng authority and power kay Jesus Christ. Kaya equal si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Pero kahit na equal sila, si Jesus Christ, malaki pa rin ang respeto kay Almighty Father. Kaya tayo dapat irerespeto rin natin si Jesus at si Almighty Father dahil Diyos natin sila. So dito muna tayo sa Luke chapter 7. So itong bago sa Luke chapter 7, tingnan muna natin yung Luke chapter 6, no? So sa Luke chapter 6, kahit na Sabbath, gumagawa ng tama si Jesus. Walang araw na pinipili si Jesus. Kahit anong araw, gumagawa siya ng tama. Kaya tayo, kahit anong araw, gagawin din natin ang tama. Para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. At mamahalin din natin yung mga kaaway natin. Gagawa natin ang tama or kabutihan ang mga taong galit sa atin. Kung sino man ang nagmamaltrato sa atin o sinusumpa nila tayo, hindi tayo gaganti, kundi ang ibibigay natin sa kanila ay pagmamahal. Dahil gagawin natin sa kanila ang gusto natin na gawin sa atin ng ating kapwa-tao. At kung gagawa man tayo ng tama, hindi tayo mag-expect something in return. Hindi tayo angat kay Jesus Christ. Siya ang ating teacher. At kung susundan natin ang yapak ng ating teacher, ang yapak ni Jesus Christ, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Matututo tayo maging kagaya ni Jesus Christ. Binabanggit sa Luke chapter 6 verse 40. At huwag tayo manghuhusga ng kapwa-tao natin, ano? At kung meron man tayo i-correct, dapat righteous judgment, pag-iisipan, mabuti. At kung may i-correct man tayo, tingnan natin ang sarili natin kung yung pagko-correct ba natin sa kapwa-tao natin, pareho ba tayo ng ginagawa ng mali? Gumagawa rin ba tayo ng mali gaya ng kapwa-tao natin? Halimbawa, may kilala ako, no? Gusto niya na buuin yung isang pamilya. So, kinausap niya yung mag-asawa, lalaki at babae, kinausap niya para mabuo daw yung pamilya. Pero yung nakikipag-usap naman na lalaki na yun sa mag-asawa, hindi naman buo ang kanyang pamilya. So, paano siya paniniwalaan ng pinagsasabihan niya o binibigyan niya ng advice, no? So, yun ang isang example, no? Sasabihin, bibigyan mo kami ng advice na maging maayos kami, kayo nga, hindi nga kayo maayos. Ganon. Okay? At saka ipapractice natin yung ating pananampalataya, yung mga natutunan natin na sinasabi ni Jesus, ipapractice natin para yung faith natin maging malalim, na kahit anumang maging bagyo na dumating sa buhay natin,
hindi tayo matitinag. Stable ang pananampalataya natin kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Dito na tayo sa Luke chapter 7. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There, a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. So ito yung centurion, nabasa natin to sa Matthew, no? Nabasa na natin, di ba, yung centurion sa Matthew chapter 8. Pero binanggit din dito sa Luke chapter 7, yung centurion. Alam naman natin yung centurion, kaya nga siya centurion, 100 na soldiers ang hawak niya. Roman soldier siya, Roman na centurion siya. Na 100 Roman soldiers ang hawak niya. So meron siyang servant na importante sa kanya, sa centurion. May sakit at saka malapit nang mamatay. Basahin natin. There, a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. So narinig ng centurion, no, si Jesus, at nagpadala ngayon siya ng mga elders na Jew kay Jesus. At hinihikayat si Jesus na pumunta sa kanya para paganilingin ang kanyang servant, no? So pati yung mga elders na Jew, merong pananampalataya kay Jesus. When they came to Jesus, they pleaded earnestly. Nagmakaawa yung mga elders of the Jews kay Jesus. Nagmakaawa sa kanya. They begged him. They pleaded. When they came to Jesus, they pleaded earnestly. They begged him. They besought him. Ibig sabihin, may pananampalataya kay Jesus yung mga elders of the Jews. With him, this man deserves to have you do this. Sabi ng mga elders of the Jew. Because, unang-una, he loves our nation. Sabi ng mga elders of the Jews. Pangalawa, and has built a synagogue. So, Jesus went with them. Sumama si Jesus sa mga elders of the Jew, hindi dahil sa mahal nung centurion yung nation or nakapag-build siya ng synagogue. Pero, kaya sumama si Jesus dahil the elders of the Jews, they pleaded, nagmakaawa. Ibig sabihin, may pananampalataya sila. Hindi dahil sa may nagawang hindi dahil sa mahal ng centurion yung nation or hindi dahil sa nakapagpagawa siya ng synagogue. Kasi tayo, no, halimbawa hindi mahal niya yung mga tao doon at nakapagpagawa siya ng building para sa mga tao. Hindi, kasi hindi naman lahat ng tao makakagawa ng ganun eh. Paano yung mga mahihirap na hindi makagawa ng synagogue? Paano yung mga mahihirap na weak, no? Hindi nila kaya to. So, hindi ito ang dahilan kung bakit sumama si Jesus sa kanila. Naintindihan nyo? Sumama si Jesus sa kanila dahil nagmakaawa sila. So, para rin ito na halimbawa, may tao tayong ipinagpe-pray, no? Nagmamakaawa tayo na ipinagpe-pray natin yung tao na yun na gumaling. Ganon din itong mga elders of the Jew. Nagmamakaawa sila para gumaling yung servant ng centurion. Naintindihan nyo? So tayo, pag nagmamakaawa tayo kay Jesus, ibig sabihin may pananampalataya tayo sa Kanya. So sa verse 6, so Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. So, malapit na si Jesus sa bahay ng centurion. Nagpadala na naman yung centurion ng mga kaibigan niya kay Jesus. Sinalubong si Jesus nung malapit na sa bahay. Ang pinapasabi ng centurion, na sinabi ng mga kaibigan ng centurion kay Jesus, Lord, don't trouble yourself. Ito yung pinapasabi ng centurion, na sinabi ng mga kaibigan niya kay Jesus.
For I do not deserve to have you come under my roof. Hindi ko deserve na magpunta ka, Lord, sa bahay ko. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. Kaya hindi rin ako nagpunta sa iyo kasi alam ko hindi ako worthy. So mapagkumbaba yung centurion. Alam niya na may mga pagkakamali rin siya. Alam niya na may kakulangan din siya, no? Alam niya na may kakulangan din siya. Pagkakamali siyang nagawa bilang isang centurion. Kaya, kahit hindi kaya sinabi niya na wag na magpunta si Jesus kasi hindi siya worthy na makaharap man lang si Jesus. Dahil alam niya na malinis si Jesus, ina-admit ng centurion na madumi siya, na marami siyang mga naging kasalanan. At kaya nga sinasabi niya, I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word and my servant will be healed. Pero sabihin mo lang ang salita at ang aking servant ay gagaling na. Sabihin mo lang kahit hindi tayo mag-meet, kahit hindi mo ako makita, dahil hindi ako worthy na makita mo ako, dahil makasalanan ako, may mga pagkukulang ako, kahit yung bahay ko, hindi ako worthy na pumasok ka sa bahay ko dahil yung pamumuhay ko iba, ina-acknowledge ng centurion yon. At natutuwa naman si Jesus kasi pag kung tayo, no, ina-acknowledge natin na makasalanan tayo, na hindi tayo worthy. Natutuwa si Jesus yung ganon. Dahil nagpapakumbaba tayo. Ginagaya natin siya dahil si Jesus mapagkumbaba. Yung tatay natin, mapagkumbaba din. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does this. Kasi ako, may mga tauhan ako. Pag sinabi ko sa mga soldiers na hawak ko, na magpunta sila sa kung saan mang lugar, pupunta sila sa lugar na yon dahil inutos ko yon. At kung sabihin ko naman na magpunta sa aking mga tauhan na gawin mo to, alam kong gagawin nila yung ipinag-uutos ko kasi may authority ako. Ngayon, nakita ni Jesus yung faith nung centurion. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Natuwa si Jesus. Mapagkumbaba yung centurion, and at the same time, malakas yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Dahil nung time na to, no, maraming nakakita dahil yung crowd laging sinusundan si Jesus kahit saan magpunta si Jesus. Kaya inaddress niya sa crowd yon na yung centurion, malaki ang pananampalataya. Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Yung servant gumaling, no? Yung mga kaibigan, pagka-uwi nila, nakita nila, pagbalik nila sa bahay, nakita nila na yung servant magaling na kahit hindi dumating si Jesus sa bahay or kahit hindi nagpunta si Jesus sa bahay ng centurion, kahit hindi na-meet ni Jesus yung centurion. So sa verse 11 na tayo. Pero dun sa Matthew, no, iba yung istorya na meet niya yung centurion. Kasi ang servant or pag may pinadala kang kaibigan na may pinapasabi ka, ibig sabihin parang ikaw na rin yun eh. No? Halimbawa, pinadala mo yung kaibigan mo, may pinapasabi ka. So, kung pinadala mo yung kaibigan mo na pinapasabi ka, parang ikaw na rin ang nagsalita nun. Kaya dito, sa Luke, hindi naman talaga sila nag-meet ng centurion. Okay? May mga tao lang siyang pinapadala. Pero representative niya yon. Kaya parang siya na rin yon. Okay? So sa verse 11, soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and large crowd went along with him. So, laging may mga nakasunod kay Jesus.
yung disciples, pati yung large crowd. Yung large crowd, hindi naman lahat yon naniniwala sa kanya. Yung iba nakikipag-usyoso lang, yung iba nakikichismis lang. Yung iba curious lang, yung iba gusto mas marami pang malaman tungkol kay Jesus. So maraming dahilan kung bakit may large crowd na nakasunod kay Jesus. Pero yung apostles niya, talagang susundan siya kahit saan magpunta. Except lang nung ipinako na, nung hinuri na si Jesus ng mga Roman soldiers. So ituloy natin, ano? As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother. So doon sa town na Nain, may nakasalubong sila na taong patay na inilalabas. Yung tao na yon, kaisa-isang anak ng nanay niya, at yung nanay niya ay walang asawa. So, namatay yung anak niya, no? Wala siyang asawa at iisa lang ang anak niya. Ibig sabihin, magiging mag-isa lang sa buhay yung widow kasi wala na siyang asawa at nawala pa yung anak niya. And a large crowd from the town was with her. So, nakasunod din sa widow na namatayan ng anak, yung crowd na nakikidalamhati dun sa widow na namatayan ng anak na lalaki. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." Naawa si Jesus dun sa baing widow na namatayan ng anak. Dahil alam niya na magiging mag-isa na lang sa buhay yung widow dahil wala siyang asawa. Then he went up and touched the bier. They were carrying him on, and the bearer stood still. So lumapit ngayon siya dun sa kinalalagyan ng lalaki na namatay. Hinawakan niya yung bier or yung coffin or yung kinalalagyan ng taong namatay. Buhat-buhat kasi yung taong namatay, no, nakalagay sa isang bier. Ngayon yung mga bearers, hindi na gumalaw. Hindi na naglakad. He said, "Young man, I say to you, get up." Sabi ni Jesus dun sa taong namatay na lalaki. The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. So nabuhay yung lalaki. Umupo siya, nagsalita siya. At si Jesus, ibinigay niya ngayon yung lalaki sa kanyang nanay. Dahil naawa si Jesus. O sa verse 16, they were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us, they said. God has come to help his people. This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. Ang daming ginawang miracles ni Jesus, no? Na yung mga tao siyang binuhay. Marami siyang taong napagaling. Pero yung mga tao sa Israel, hindi nila ina-acknowledge yung mga ginawa ni Jesus. Kahit merong nakalagay din sa New Testament, dahil ayaw nga nilang basahin yung New Testament. Up to now, kinoconsider nila na si Jesus sa isang kriminal. Up to now, naghahanap sila ng Messiah. Hindi nila alam, pinatay na nila yung Messiah. At pinatay natin dahil tayong lahat ay makasalanan. Tayo ang pumatay kay Jesus. So maraming mga tao ang pumuri kay Almighty Father dahil kaya ginagawa ni Jesus yung mga bagay na nagpapagaling siya ng may sakit at nabubuhay yung mga patay para makita ng mga tao yung power ni Almighty Father na nakay Jesus Christ. Okay? Binibigyan nyo ng proof, testimony. Dahil walang nakakagawa nun. No? Up to now, walang nakakagawa nun. Si Jesus lang.
Sa verse 18, John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" So, nakikita rin ng mga disciple ni John, no? Si John the Baptist, to, hindi si John the Evangelist, no? Nakikita ng mga disciples ni John, may mga tagusunod kasi si John, may mga disciples siya. Sinabi, kasi di ba si John nakakulong? Pinakulong ni Herod. Kaya hindi niya alam. So, yung mga disciples ang nag-report sa kanya. Kaya ang ginawa ni John the Baptist, calling two of them. Dalawa sa kanya mga disciples ang tinawag niya at pinadala niya kay Jesus. Sinabi ni John the Baptist, itanong niyo kay Jesus, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Gustong i-verify ni John the Baptist. So kahit nakita na niya na yung dove ay nagstay sa ulo ni Jesus nung binaptize niya ng water, si Jesus, the Holy Spirit in a form of a dove, gusto pa rin i-verify ni John the Baptist. Kasi alam ni John the Baptist na ang mission niya ay matatapos pag nakita na yung Messiah. Alam niya yon. Pag naituro na niya ang Messiah. Kaya gusto maging kampante ni John the Baptist. This is verse 20. When the men came to Jesus, they said, "John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else?" So dumating na yung dalawang inutusan ni John the Baptist, no? Na kinausap si Jesus. Sabi niya, pinasasabi ni John the Baptist, pinadala niya kami, ikaw na ba yung hinahanap na Messiah, Redeemer and Savior of the world, or maghahanap pa ba kami ng iba? May aasahan pa ba kami ng iba? Ito ang sagot ni Jesus at that very time. Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. So, ang daming ginawang miracles sa Jesus to prove to the people that He is the Messiah. Na kaya niyang gawin lahat dahil kay Almighty Father, dahil siya ang pinadala ni Almighty Father. So, ang ginawa ni Jesus, marami siya napagaling na may mga sakit, mga demon-possessed na mga tao na wala, gumaling din. At yung mga bulag nakakita, di ba? Nabasa rin natin yung may mga ketong, gumaling, naging clear yung skin nila. Maraming miracles na nagawa si Jesus. Nabuhay ang mga, may mga tao na namatay na binuhay ni Jesus. So, He replied to the messengers, sa dalawang disciple ni John, ano? "Go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight." Yung mga bulag nakakita. The lame walk. Yung mga pilay nakalakad. Those who have leprosy are cleansed. Yung may mga ketong or skin diseases, naging malinis ang kanilang skin. Yung the deaf hear. Yung mga bingi nakadinig. Yung mga patay ay nabuhay, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. At yung magandang balita ay naiproklama sa mga mahihirap. Sabi ni Jesus, "Blessed is anyone who does not stumble on account of me." Sabi ni Jesus, dinagdag niya sa verse 23. Blessed yung mga tao o pinagpapala yung mga tao na may pananampalataya sa akin. Yung hindi na-offend sa akin, blessed yung mga ganong klaseng tao. Sabi ni Jesus. Yung ina-acknowledge siya, blessed yun. Yung hindi nagagalit sa kanya, blessed yung mga tao na yun. So verse 24, after John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John. Nung pagkaalis na ng messenger ni John the Baptist, nagsalita na si Jesus. Si Jesus ay nagsalita sa crowd tungkol kay John. Alam na ni Jesus kung ano na ang mangyayari kay John
the Baptist kasi na-verify na niya kay John. Sinabi na niya yung last words niya kay John through the disciple of John. So yun yung last word niya, yun ang last communication niya kay John the Baptist. Kaya nito naman na ngayon, Jesus began to speak to the crowd about John. Magbibigay ngayon si Jesus ng parangal kay John the Baptist kasi alam niya na yung time ni John ay tapos na sa mundo na to dahil gumagawa na si Jesus ng time na to. Si Jesus ngayon ang dapat na nasa makikita ngayon ng crowd, hindi na si John the Baptist kasi si John the Baptist lang ang nag-pave ng way. Prepare lang niya yung mga tao. Ngayon nandito na si Jesus Christ. Si Jesus Christ na ang nakafocus lahat dapat ng mga tao sa gawain ni Jesus Christ. Kaya binigyan ng parangal ni Jesus Christ si John. Kaya siya nagsalita ng ganito, "What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind?" Sinabi ni Jesus. Nung nagpunta kayo sa wilderness, anong nakita nyo? A reed swayed by the wind? Pag sinabing a reed swayed by the wind, ano ba ang nakita nyo? Mahinang klaseng tao ba? Duwag ba na tao ang nakita ninyo? Sinabi ni Jesus, yung reed kasi, yung grass, madali siyang humupay, no? Anong nakita nyo? Yung grass ba, madali ba siyang bumagsak? Or madali ba siyang maswayed by the wind? Madali ba siyang, ano bang tawag dito? Hihipa ng hangin? Mahinang klase ba yung grass? Or mahina ba si John? Kasi si John ang pinapatungkulan dito, no? If not, what did you go out to see? Kung hindi, ano nakita ninyo? A man dressed in fine clothes? Nakita niyo ba yung lalaki na maayos ang kanyang pananamit? Magara ba ang kanyang damit? Mayaman ba siya? Mahal ba ang kanyang kasuotan? Kasi alam naman natin, na nabasa natin, ang suot ni John the Baptist ay camel's hair. No, those who wear expensive clothes and indulge in luxury are in palaces. Hindi, sabi ni Jesus. Kasi kung nagsusuot siya ng mga mamahaling damit at nagpapakalunod sa luxurious items, sila ay nasa palasyo. Sabi ni Jesus. Pero si John the Baptist, wala siya sa palasyo at hindi maganda ang kanyang damit, hindi mamahalin. But what did you go out to see? Pero ano ang nakita ninyo? A prophet? Sabi ni Jesus, yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Sabi ni Jesus, nag-quote siya ng verse or ng passage sa prophecy ni Malachi na makita sa Malachi chapter 3 verse 1. So binigyan niya ng magandang word si John the Baptist. In-acknowledge niya si John the Baptist. Napakabait ni Jesus, no? I tell you, among those born of women, there is no one greater than John. Sinasabi ko sa inyo, sa lahat na ng mga ipinanganak na mga babae, wala nang mas makakahigit pa kay John. So si Jesus na nagsabi nito, walang makakahigit pa kay John, no? Sa pinanganak ng mga babae or will ng tao na ipinanganak, will ng mag-asawa na ipanganak si John, wala nang masihigit pa sa kanya. Naiintindihan niyo? Kasi si John, dalawang tao na nagsama para magkaroon ng isang anak. So wala nang makakahigit pa. Si Jesus Christ ang nagsabi nito. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. Pero kung sino man ang hindi pinaka-importante sa kalangitan or sa kingdom ni Almighty Father ay mas great pa kay John. Okay? Sabi ni Jesus. Pero sa mundo na to, si John ang wala na makakahigit pa sa kanya. Sa mundo na to na will ng tao na magkaroon ng isang
tao, will ng tao, yung gusto ng mag-asawa na magkaroon ng anak, wala nang mas makakahigit pa kay John. Pero sa kingdom ni Almighty Father, pinaka least ay mas nakakaangat pa kay John the Baptist. Sabi ni Jesus. So verse 29, all the people, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right because they had been baptized by John. So binabanggit dito sa verse 29, lahat ng tao, binanggit na naman yung tax collectors, no? Na nakarinig sa salita ni Jesus Christ, na ina-acknowledge na yung gawa ni Almighty Father, yung way ni Almighty Father ay tama. Kasi sila ay nabaptize ni John the Baptist. So narinig yun ng lahat ng mga tao na nabaptize ni John the Baptist nung nakasama ni Jesus. Kaya natuwa sila dahil ibig sabihin, tama yung desisyon nila na magpabaptize kay John the Baptist. So verse 30, but the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose for themselves because they had not been baptized by John. Pero yung mga Pharisees at saka yung mga experts of the law, yung mga scribes, nireject nila yung plan ni Almighty Father. Kasi hindi sila nagpabaptize kay John the Baptist. So makikita natin dito, i-compare natin yung mga makakasalanan, kasali na yung mga tax collectors, no? Iba ang ginawa ng mga Pharisees. Hindi nila in-acknowledge yung ginawa ni John the Baptist. Hindi sila nagpabaptize. Hindi sila naniwala kay John the Baptist. Kahit sabihin pang expert of the law sila, na marami silang alam sa Mosaic law, na lahat ng pangalan kabisado nila. Kasi hindi tumitingin si Almighty Father sa mga taong maraming alam na nakapag-aral ng kung saang lugar, naging Bible scholar. Hindi tumitingin sa ganun si Jesus Christ kasi Almighty Father. Mas pinipili ni Almighty Father yung mga taong simple lang. Yung mga taong mapagkumbaba, yun ang pinipili ni Almighty Father. Kasi itong mga Pharisees, dahil isip nila, marami silang alam sa law, marami silang connection at sa society, iniisip nila na balewala si John the Baptist kasi tumitingin sila sa panglabas na kaanyuan ng tao. Mas gusto nila ang validation ng mga tao kaysa sa sundin si Almighty Father. Dahil nabulaga na sila. Jesus went on to say, to what then can I compare the people of this generation? Ano ngayon? Paano ko ngayon maiko-compare ang mga tao sa henerasyon ngayon? Sabi ni Jesus. Ano sila? What are they like? No? Anong klaseng tao kasi sila? Anong klaseng tao kaya sila? Ang sabi ni Jesus, they are like children sitting in the marketplace and calling out to each other. We played the pipe for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not cry. So hinahalin tulad ni Jesus Christ yung generation sa mga tao na hindi masatisfy. No? Walang kasiyahan. We played the pipe for you. Kung sinunod namin ang gusto ninyo, hindi pa rin kayo natuwa sa nung nag-play kami ng pipe, hindi kayo sumayaw. Pero nung nagpatugtog naman kami ng malungkot, hindi naman kayo umiyak. Hindi maintindihan ang mga tao. Yung generation ng mga tao. Hanggang sa ngayon. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say he has a demon. And the Son of Man came eating and drinking, and you say here's a glutton and a drunkard, a friend of the tax collectors and sinners.
So, hindi na maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ng mga tao. Nung naipadala si John the Baptist na hindi naman kumakain ng tinapay at hindi uminom ng wine, sinasabihin may demon siya. Ngayon naman, nandito naman si Jesus naman ang ipinadala. Sasabihin naman na glutton at saka nagiinom ng alak, drunkard. Hindi na malaman, no? At kaibigan pa ng mga tax collectors at ng mga makakasalanan na tao. But wisdom is proved right by all her children, sabi ni Jesus. Yung wisdom ay maipapakita o malalaman sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Sa pagiging makikita natin sa resulta ng paggawa ng tama. Doon natin malalaman ang totoong wisdom. Ano ba ang resulta? Nung pag nag-decide ka, anong resulta ng kinalabasan ng decision mo na yon? Kung tama yon, yun ang correct kay Almighty Father. Ngayon, kung maikli lang ang wisdom mo, wala kang alam, hindi ka nagsisik ng wisdom kay Almighty Father, maikli lang ang pagkakaintindi mo. Naiintindihan ba ako? Maikli lang ang pagkakaintindi mo. Naiintindihan lang nila yung mga bagay na gusto nilang maintindihan. Namimili sila ng mga bagay na gusto lang nilang intindihin. This is verse 36. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. So may Pharisee naman na nag-invite kay Jesus, no? Para kumain ng dinner. So nagpunta siya, si Jesus, dun sa house ng Pharisee. At naupo siya, no? So kasama niya syempre yung kanyang mga disciples ni Jesus. Hindi naman umaalis sa kanya, lagi nakasunod sa kanya yung kanyang mga disciples. So verse 37, a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. May isang babae na namumuhay sa kasalanan ang nalaman na si Jesus kumakain sa house ng Pharisee. So she came there with an alabaster jar of perfume. So meron siyang daladalang alabaster jar na may laman na pabango. Yung isang babaeng makasalanan, namumuhay ng makasalanan. Nalaman niya si Jesus kumakain sa Pharisee's house. Kaya nagpunta siya. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. So habang nakaupo si Jesus Christ, nasa likuran yung babae, no? Lumuhod siya sa likuran ni Jesus Christ. Nakaupo si Jesus Christ, nandito yung babae sa likuran niya. Umiiyak, yung luha niya, ipinahid niya sa paa ni Jesus. Yun ang ginawa niyang water, yung luha niya, umiiyak siya. Tapos yung kanyang buhok na mahaba, yun ang pinamunas niya. At pagkatapos nun, hinalikan niya yung paa ni Jesus. At binuhusan niya ng pabango. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself. So yung Pharisee nag-isip na naman na masama. Sinabi niya sa sarili niya, kung alam lang, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. So sa isip-isip lang ng Pharisee, kung alam lang ng lalaki na to, kung prophet ba siya, dapat alam niya na ang humahawak sa kanya isang babaeng makasalanan. Hindi ba niya alam yon na makasalanan yung babaeng to? Jesus answered him. So, hindi in-address ni Jesus yung Pharisee, kundi tinawag niya nga si Simon. Simon Peter. Simon, I have something to tell you. Kinausap niya nga si Simon, Jesus. May sabihin ako sa'yo, Simon.
Tell me, teacher, sabi niya. Simon, syempre excited si Simon. Ay, kinakausap ako ng teacher ni Jesus. No? Kasi mahal din naman talaga ni Simon si Jesus. Gusto rin ni Simon na matuto. So, verse 41, two people owed money to a certain money lender. May dalawang tao na may utang sa isang nagpapautang. Dalawang tao yun, magkaibang tao. May utang sila sa isang money lender or nagpapautang. One owed him 500 denarii. Yung isa, ang utang niya, 500 denarii. Okay? And the other, 50. So, magkaiba sila ng utang. Dalawa silang lalaki, magkaiba sila ng utang. Isa 100, 500 ang utang niya. Yung isa 50 lang ang utang niya. 500 denarii compared to the 50 denarii. Neither of them had the money to pay him back. So he forgave the debts of both. Now, which of them will love him more? So, parehong may utang sa money lender. Wala silang pambayad. Yung isa, ang utang niya 500 denarii, isa 50 denarii. Wala silang pambayad. Ngayon, yung money lender, sabi ng money lender, oh, sige, wag niyo na akong bayaran. Ngayon, sino ang magmamahal sa money lender? Sabi ni Jesus, tanong niya kay Simon. Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt, forgiven. So, ang pinili ni Simon, yung mas malaki ang utang. No? Mayroong utang na 500 denarii. You have judged correctly. Yun ang mas magmamahal sa money lender kasi mas malaki ang kanyang utang. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Kinausap niya ulit si Simon. Nakikita mo ba itong babaeng to? I came into your house. You did not give me any water. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. So, hinalikan ng babae yung paa ni Jesus. Umiiyak yung babae. Humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Wala kayong nilagay na oil sa ulo ko. Pero siya, yung paa ko, nilagyan niya ng pabango. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown, but whoever has been forgiven little, loves little. Sabi ni Jesus. Kaya sinasabi ko sa inyo, napatawad na siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan, na malaki ang kanyang kasalanan, napatawad na siya. Pero, kung sino man ang napatawad na konti lang, ay nagmamahal din ng konti lang. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Sinabi niya dun sa babae na sinful woman, napatawad na ang mga kasalanan mo. So, kung iisipin natin, dalawang makasalanan, okay, kino-compare ni Jesus. Pero kung isipin natin, lahat tayo pantay-pantay eh. Lahat tayo makasalanan. Kagaya tayo ng sinful woman na to. Huwag natin sabihin na hindi naman ako kagaya ng sinful woman na yun. Madami siyang kasalanan, marami siyang naging asawa. Huwag natin sabihin yan kasi pag sinabi natin yon, ina-acknowledge natin na makasalanan tayo din dahil gina-judge natin yung babae na makasalanan siya, na 5 ang naging asawa niya or ilan man ang naging asawa niya. Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo makasalanan. Yun nga lang, yung iba sa atin, inaamin natin yung kasalanan natin. Yung iba hindi nila inaamin. Isinisisi nila sa ibang tao yung kanilang mga naging kasalanan. Kaya, hindi sila napapatawad dahil binibigay na yung responsibility sa ibang mga tao, hindi nila ina-acknowledge, hindi nila ino-own. Kulang ng accountability ang mga tao.
Kaya para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin, dahil pantay-pantay tayo ng dami ng kasalanan. Lahat tayo nagpapako kay Jesus. Walang malinis sa atin. Aaminin natin. Dahil lahat tayo, madami tayong kasalanan. Pag maghuhusga lang tayo, kasalanan na rin yung malaki kay Jesus. Tsaka kay Almighty Father. Kaya lang, iniisip nyo, hindi, konti lang ang kasalanan ko, mabait akong tao. Walang taong mabait. Pag sinasabi mong mabait ka, sinungaling ka. Dahil walang taong mabait. Walang taong good sa mundo na to. Ang good lang sa mundo na to, ano sabi ni Jesus? Si Almighty Father. Kaya wag tayong nagmamalinis, no? Wala sa atin dapat ang magmalinis. Aaminin natin yung kasalanan natin. Yung, may mga tagong kasalanan at may mga nakaladlad na kasalanan. Lahat yon. Alam ni Almighty Father, yung pantay-pantay tayo. Sinasabi lang dito ni Jesus na aminin natin. Dahil mapapatawad naman tayo sa kasalanan natin at mas in-acknowledge natin, inamin natin, we take accountability of our sins, mas mamahalin natin si Jesus at lalong mas mapapamahal siya sa atin. Mas lalong matutuwa sa atin si Jesus. Kaya walang dapat na nagmamalinis sa atin. Dahil tayo pantay-pantay. Yung pagja-judge lang ng Pharisees dun sa babaeng may makakasalanan, nagiging ka-equal niya ng kasalanan yung babae. Naintindihan ninyo ko? Yun nga lang ang pagkakaiba, inaamin ng babae yung kanyang kasalanan. Yung Pharisees hindi niya inaamin. Iniisip niya na mabuti siyang tao. Pero ang totoo, pantay-pantay tayo. Verse 49, the other guests began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." May pananampalataya yung babae. Kaya humayo ka ng mapayapa, sabi ni Jesus. Ngayon yung ibang mga guests or bisita, nagtanong sa kanila, no? Nagtatanong, sino siya na nagpapatawad ng mga kasalanan? Kaya nagpapatawad si Jesus ng mga kasalanan kasi Diyos siya. Ginagaya niya si Almighty Father na tatay niya. Meron power si Jesus to forgive people. Just like the Almighty Father. Kaya, huwag tayong mag-alala kung malaki ang kasalanan natin dahil pantay-pantay tayo, mapapatawad tayo sa kasalanan natin kung meron tayong pananampalataya kay Jesus Christ. Huwag niyong sasabihin na, hindi, ano yun, nagbebenta ng katawan yan. Hinusgahan na niyo yung tao. Pare-pareho, pag nagsinungaling ka, same lang din yon ng pagbebenta mo ng pagbebenta ng katawan. Kasi, bakit same yung pagsisinungaling sa pagbebenta ng katawan? Bakit? Kasi kinokorap mo yung sarili mo. Nagsisinungaling ka, kinokorap mo rin yung puso mo. Gaya ng babae na nagbebenta ng katawan, kinokorap niya rin yung katawan niya. Dinudumihan niya rin. Yung pag nagsisinungaling ka, dinudumihan mo rin yung sarili mo. Hindi, murderer yon. Ako, hindi ako murderer. Hindi ka nga murderer, chismosa ka naman. Nagchichismis ka ng tao. Pareho lang din yon. Kaya pare-pareho tayo. Lalapit tayo kay Jesus Christ
para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Walang malinis sa atin kahit isa. Hindi, meron pa. Hindi, kaya hindi yan pinagpapala kasi makasalanan yan eh. Tingnan mo, inaano yan. Mahilig kayo sa word na karma. Ay, kinakarma na yan, kinakarma na yan. Sa Bible, walang word na karma. Ibang hindi karma. Okay? Kasi pag sinasabi mo, ay, kinakarma, natutuwa ka pa, di ba? Ay, kinakarma na yan. Natutuwa pa yung mga tao pag nagsasalita ng word na gano'n. Hindi tayo dapat natutuwa. Hindi tayo dapat nang-judge ng tao. Kasalanan yun. Alam na natin, ano? Mahal tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father, kaya tinuturuan nila tayo. Kaya wag tayong magagalit pag may mga nalalaman tayo na tinuturuan tayo ni Almighty Father. Ay, magalit yata sa akin si Almighty Father. Hindi. Kaya niya, tayo tinuturuan dahil mahal niya tayo. Hindi siya galit sa atin. Hindi niya tayo ginajudge sa ngayon. Tinuturuan niya tayo para matuto tayo, para malaman natin yung pagkatao natin, kung ano talaga tayo. Pag nalaman natin kung ano ang talaga tayo, yung pagkatao natin, maninikluhod tayo kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ, hihingi tayo sa kanila ng tawad. Kaya kilalanin natin sarili natin. Kasi ang akala natin sa sarili natin, malinis tayong tao, tama tayong tao, magaling tayong tao. Hindi tayo magaling na tao. Hindi tayo mabuti. Puro kasamaan ang nasa isip natin, madumi ang puso natin. Magiging malinis lang tayo kung aaminin natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ, yung mga pagkukulang natin, kung ano talaga tayo. Mahal nila tayo, kaya lang tayo tinuturuan kung ano ang tama. Gusto ni Almighty Father at ni Jesus Christ na makuha natin ang ating inheritance. Hindi nila tayo iiwan. Kahit makasalanan tayo, tanggap nila tayo, magiging malinis tayo. Magpapakumbaba tayo. At pag nagpakumbaba tayo, iiwasan na natin yung mga bagay na makakapagpadumi sa puso at isipan natin. Ipapractice natin yung mga natututunan natin para masabing totoong anak tayo ni Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.